Afyakifo, nagplanaglaan. Maayong gabi sa tanan, magandang gabi sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na sa mga katutubong Kristiyano, lalong-lalo na doon sa mga pastor, pastura. Ang video pong ito, inihandog ko para sa lahat ng mga Kristiyano na mayroong mga paniniwala, pananampalataya sa ating Poong May Kapal. Ako po si Baenos, elders ng Lumadlaan Tribal Court. Hayaan nyo pong ituturo ko sa inyo o sabihin sa inyo ang dalawang uri ng batas na kailangan natin malaman. Karamihan po kasi sa atin, hindi natin alam kung ano po talaga ang dalawang uri ng batas. Well, para sa mga pastor, pastura, mga Christian na naniniwala na merong Diyos, para ito sa inyo. Para malaman ninyo ano nga ba yung dalawang batas na sinasabi, palaging itinuturo ng Lumadlaan Tribal Court. Mga kapatid, ang Lumang Blaan Tribal Court, handa po itong magsakripisyo para ituro sa ating mga katribo o sa ating mga walang alam na batas, lalong-lalo na sa mga Kristiyano. Ang batas po ay dalawang klase. Tanggapin man natin ito o hindi, ang ating batas dalawang klase. Meron po tayong tinatawag na natural law, meron din po tayong tinatawag na temporal law. Ang natural law po ay tinatawag na fundamental law. Meaning to say, walay katapusan nga balaod. Fundamental law to divine government o to divine law. Yun po yun. Na ang meaning po niyan ay ang natural law, balaod na gikan pa sa atong ninuno, gikan pa sa ato ang mga katigulangan, o gikan pa sa ato kung kinsa man ang naghimo sa langit ug sa yuta. Dito gikan ang ginatawag na natural law, fundamental law, and or divine law. Yan po yun. So si natural, fundamental, divine law, hindi mo po yan pwedeng ikumpara sa tinatawag na temporal law. Kaya ang temporal law po, ang kahulugan po niyan ay temporary. Iyan ay gawa ng tao. Si temporary law, iyan ay mga batas alinsunod sa utos ng tao. Sino-sino ba ang may gawa ng temporary? Sila po, una-una, ang mga nakaupo sa gobyerno. Gikan sa presidente o galing simula sa presidente hanggang sa barangay opisyal, mga abogado, mga nasa senado, mga nasa kongreso, mga gobernador, mga mayor, barangay kapitan, mga lupon. Yun po, dyan sa kanila bilog ang tinatawag na temporary management. So mga pastor, para sa inyo to. Mga pastura, para din sa inyo to. Ang balaod nga temporary o republic
iyon ay gawa ng tao para masabtan nato og maayo. Ang ginatawag na natural law, iyan ay ginatawag na fundamental divine law. Natural fundamental divine law. So ibig sabihin yan, ang balaod nga walay katapusan, eternal law. Ang balaod nga dili nimo pwedeng ibalhin, o ang balaod nga dili nimo pwedeng dili himo nga balaod, kung dili ang balaod nga gikan pa sa una hangtod sa kahangturan. Mauna ang meaning ng natural law, fundamental law, divine law. Ngayon, ngano man wala ang pangutana, nganong wala man na sa una? Naana ni, para mabalaan nato, naana ni sukad pa sa una. Sa Bible naana ni, para mabalaan ninyo. Kung muingon mo nga wala man ang mga balaod nga inyong gipangsulti, unsa man ang inyong natural law. Mga pastor, mga pastora, mga Kristiyano, kilala ninyo ang Panginoong Diyos. Nandito siya sa ating mga puso. Gidawat na nato, di ba? Dapat kabalo pod mo ani. Ang natural law, ang nag-create ani, ang founder ani, ang creator ani, who is created the heaven and earth. Mao ang naghimo sa natural law. So kamong mga pastor, pastura, nagatudlo mo sa simbahan, number 1 dapat nahibalaan ninyo. Kay kaning natural law, mao kini ang tinuod balaod. Ang pangutana, unsa man di ay ang mga balaod nga gihimo ng Dios? Ang gihimo sa natural law, wala mo kabalo? Ang una-unang balaod nga gihimo sa natural law o hinimo ng Dios, iyon ay ang napulo ka sugo. Nagatudlo ta og napulo ka sugo na ana sa ato ang Bible, with is the 10 commandments. Mao kana siya ang number 1 nga sugo sa Diyos o unang batas nga ginawa ng Diyos. Iyon ay ang 10 commandments, which is belong sa natural law. So kitang mga Kristohanon, kitang mga pastor, pastora, dapat alam natin to. So sa bidyong ito, kung napanood ninyo ito, mag-isip-isip kayo. Dapat tinatanggap natin sa puso natin na ang natural law ay sobrang importante. Importante kini, labaw pa sa ato ang kinabuhi. Kay ang natural law, mao kini ang balaod nga gikan pa sa atong buhi nga Dios. Kung kinsa man Kristiyano o pastor, pastura, nga bisan pa sa mga obispo, pare sa simbahan, nga dili mudawat o dili mutuo sa natural law, asa na ang inyong pagsalig o pagtuo nga naamoy buhi nga Dios sa inyong kinabuhi? Tungod kay ang natural law, mao kana ang balaod nga gihimo sa ato ang buhi nga Dios. Now, sa Tagalog, para mapagtibay ang natural law diri sa Pilipinas, kay diri lang ni sa Pilipinas kung dili sa tibuok kalibutan, naatay duha ka klase nga balaod. Mao kining ginatawag nga natural and temporal. Ang natural, mooni siya ang nasa ilalim sa public government nga gitawag kay duha pod ka klase ang ato ang gobyerno. Ang gobyerno na public in the nature at ang gobyerno ng republic in the nature. So dito na ni nagkalabo-labo sa mga tao na nasa ilalom sa ato ang gobyerno, no?
kay ang na-educate manggod ta sa gobyerno nga isa lang daw. No? Isa lang daw. Maulang siya si Republic. So now, para mabalaan nato, dili lang isa ang gobyerno. Ang ato ang gobyerno ay duha. No? Naatay public government ug naatay republic government. So sama sa pamamalaod o balaod, naa siya'y natural, fundamental, divine law at meron tayong temporal law. Si natural law, fundamental, divine law, iyan ay ang dala ng public government in the nature. Mamaya pupunta tayo sino ang mga taong nasa ilalim ng public government in the nature. Second, republic government maukan na ang dala ng temporal law o temporary management para masabtan nato maayo mga Kristiyano, mga alagad sa Ginoo sa simbahan. Ang bidyong ito ay para sa inyo. Para mapagtibay, alinsunod sa batas diri sa Pilipinas, gipahibalo sa tibuok pamamalaod o world government na pandaigdigang gobyerno o natural law